Kabanata 376. Nakakagulo ito. Damit, itong grupo ng mga tao mula sa Pride Peak ay malinaw na binyo bully si Junior Brother Kan. Bakas sa mukha ni Amber ang pagkadismaya at hindi niya napigil ang mapasigaw. Bagamat gusto rin ng mga alagad ng Supreme Peak na tulungan si Zephyr Kan tulad ni Yang, wala silang kakayahang sumugod. Ang nakakatakot na presyon ay humahadlang sa kanila. Tama na. Kahit na ikaw ang pinakamalakas na rurok, hindi mo kayang i-bully ang mga kapwa mo disipulo ng ganito. Hinahayaan mo lang ang mga disipulo ng pangunahing rurok na pumatay ng mga tao, ngunit ang ibang mga disipulo ay hindi pinapayagang lumaban. Nagsisigawan din ang mga babaeng disipulo ng Oriental Peak. Lalo na nang makita nila si Erin Rhodes na tumalsik ng dugo, galit na galit ang mga mukha nila. Humph! Tingnan natin kung gaano kayabang si Chad Skylark kapag bumalik ang senior sister ng ating main pick. Hindi pa siya ang pinakamahusay sa The Boundless Academy. Tama. Dahil maraming mga disipulo sa mga pangunahing taluktok ang nagsimulang gumawa ng hindi nasisiyahang mga tinig, sa ilang panahon, napakakaunting mga disipulo ang naawa sa namatay na si Zhuanghu. Boom! Sa oras na ito, malapit ng supulan ng pag-atake ni Chad Skylark si Zephyr Kan. Habang patuloy na lumilitaw ang mga bitek sa kalawakan, ang palad na ito ay tila naglalaman ng walang katapusang dami ng kapangyarihan. Malapit ng supulan si Zephyr Kan. Biglang nataranta ang maraming alagad. Bang! Agad na ibinaba ang malaking handprint. Ngunit sa oras na ito, biglang gumalaw si Zephyr Kan. Ano? Agad namang nagulat ang lahat ng mga alagad sa ginawa ni Zephyr Kan. Ang lakas ni Chad Skylark ay hindi lamang dahil sa kanyang pag-atake, kundi dahil din sa kanyang kapangyarihan. Sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, kahit na siyang at ang iba pa ay halos hindi na makalaban, ngunit wala na silang lakas para lumaban. Nakatayo doon si Zephyr Kan, at inisip ng lahat na hindi niya kayang labanan. Gayunpaman, iniwasan ito ni Zephyr Kan. So powerful. Is this guy really a good for nothing? Tama. Kung bastard siya, anowi. Maaaring patayin ng Levi. 2 agility cultivator si Zhuanghu, 1 Levi. 5 agility expert. Hindi siya isang walang kwentang bastard, ngunit isang walang katulad na henyo. Sa oras na ito, ang lahat ng mga alagad sa wakas ay nag-react at nag-cheer para kay Zephyr Kan. Bang! Sa pag-iwas ni Zephyr Kan, ang lugar na kanyang pinuntahan noon ay agad na bumuo ng isang malaking hukay na halos 10 metro ang haba at lapad. Ang hukay ay higit sa 10 metro ang lalim, na sapat na upang ipakita kung gaano kahanga-hanga ang lakas ng palad na ito. Ito ay higit na halata na ang tunay na enerhiya ni Chad Skylark ay nakondensed sa isang antas na pinigilan niya ang kanyang sariling lakas. Kung hindi, ito ay magiging higit sa daan-daang metro ang haba. How dare you dodge? Labis na malungkot ang mukha ni Chad Skylark. Hindi niya inaasahan na maiiwasan ni Zephyr Kan ang kanyang pag-atake. Ito ay hindi kapani-paniwala, lalo na sa harap ng napakaraming mga bagong alagad ng nakababatang henerasyon. Ito ay isang malaking kahihiyan. Chad Skylark. Sa pagtingin sa malaking hukay at sa matinding pananakit na sina Erin Rhodes at Yang, tumabi si Zephyr Kan at dahan-daang nagsalita pagkatapos umiwas. Higit pa rito, hindi niya siya tinawag na kapatid, at hindi rin siya tinawag na hari ng kalangitan. Sa halip, direktang tinawag niya ito bilang Chad Skylark. May bahid ng galit sa kanyang mga sinabi. How dare you? How dare you? What the hell do I have to be afraid of? Sino ba ako sa tingin mo? Laging nagsasalita about how dare you. Napatay ko na siya. Ano pa ba ang dapat kong katakutin? Klang. Puno ng kabaliwan ang mukha ni Zephyr Kan habang umaatungal kay Chad Skylark. Sa wakas ay hindi na niya napigilan ang pagsabog. Itinuring ng mga tao ng Pride Peak ang mga alagad ng iba pang mga pangunahing taluktok na parang mga langgam. Malinaw na binyo bully nila ang iba, ngunit gusto pa rin nilang tumayo sila roon at tanggapin ang kanilang kahihiyan. Kabanata 377. Ano? Dahil sa sinabi ni Zephyr Kan, nahihilo ang lahat ng mga disipulo. Kanina lang.
Parang minumura niya si Chad Skylark. Maging ang matanda sa Void ay nagpahayag ng kakaibang ekspresyon. Bihira lang makakita ng ganitong magiting na alagad. Ang paglilinang ni Chad Skylark ay medyo nakakatakot. Sa harap ng isang kakilakilabot na tao, maaaring sabihin sa kanya ni Zephyr Khan ang mga marahas na salita, na talagang nakakagulat. May lakas siya ng loob. Direktang pumalakpak si Eric Chavez ng Beastpick at sinabing, "Magaling sinabi." Nang malinaw na nadistorbo ang mukha ni Chad Skylark, isang tagay ang dumating mula sa malayo. Sa itaas ng Void, nagsimulang lumitaw ang mga numero. Para bang bumababa ang mga Diyos, sa isang iglap ay nahulog sila sa direksyong ito. Ang mga disipulong ito ay kapareho ni Chad Skylark, na may nakakatakot na pagbabago-bago at kalmadong mga ekspresyon. Lahat sila ay mga senior na panloob na disipulo. Ang mga matataas na alagad ng bawat pangunahing rurok ay naroon. Ang nagsalita ay nakasuot ng itim na damit panglaban mula sa Supreme Peak. Ang kanyang robe ay lumipad, may dalang isang napakalaking pilak na banal na halberd sa kanyang likod. Ang kanyang mahabang buhok ay lumilipad, at ang kanyang mga mata ay parang kidlat. Siya ay nagkaroon ng isang pambihirang alindog. Malalaman ng isa mula sa pamumula ng mga magagandang mukha ng ilang babaeng disipulo. Sa likod niya, nakita ni Zephyr Khan si Vermeer at ang iba pa. Kuya. Si Amber at ang iba pa ay nagulat nang makita ang kanilang nakatatandang kapatid sa kanilang pangunahing tuktok, na nagpawi ng kanilang orihinal na paglala. Si Zephyr Khan naman ay napatingin sa lalaking may silver halberd sa likod. Talagang isa din siyang disipulo ng Supreme Peak, at ang kanyang katayuan ay tila medyo mataas. Iginagalang siya ng lahat ng mga alagad ng Supreme Peak. Vince Scheidt. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chad Skylark nang makitang bitbit ng binata ang halberd. Siya yon. Nang marinig kung paano hinarap ni Chad Skylark ang lalaki, bumilis ang tibok ng puso ni Zephyr Khan. Ilang beses na niyang narinig ang pangalang ito. Sa malaking bulwagan, ang pangalang ito ay nabanggit mula sa mga bibig ni Harper Greer at ng iba pa. Siya ay tila napaka-misteryoso, ngunit ang kanyang aura ay talagang hindi mas mahina kaysa kay Chad Skylark. Talagang may ganoong tao sa Supreme Peak. Chad Skylark. Makati ka na naman ba? Akala mo ba talaga tao ka? Hindi mo naman turn para turuan ang alagad ko. Napatingin si Vince Scheidt kay Chad Skylark at malamig na sinabi. Ang kanyang tono ay nangingibabaw, na para bang hindi niya sineseryoso si Chad Skylark. Matapos lumitaw si Vince Scheidt, lahat ng matatanda sa Void ay may iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha, lalo na sina Ethan Klein at Keith Owen, na ang mga mukha ay naging malungkot. Maxim Callahan, hindi ko ini-expect na magtatago ka ng ganito kalalim. This time, you actually called this crazy back. Sabi ni Ethan Klein sa mahinang boses, pero kahit anong pakinggan mo, ramdam mo na parang may haplos ng pagngangalit ang tono ng boses niya. Hindi nagsalita si Maxim Callahan, ngunit may bahid ng ginhawa sa kanyang mga mata. Ang batang ito ay mayabang pa rin tulad ng dati. Sabi ni Elder Cuthbert Manwaring mula sa Wind Peak na may mahinang ngiti. Kahit na nagbibiruan sila, si Chad Skylark sa ibaba ay nanginginig sa galit. Sa tono ng pananalita ni Vince Scheidt, makikitang tila may relasyon siya kay Vince Scheidt, ngunit tila hindi pala kaibigan ang relasyong ito. Sa pagtingin sa dalawa, malabong naramdaman ni Zephyr Khan na tila takot na takot si Chad Skylark kay Vince Scheidt. Kabanata 378. Mukhang medyo masama ang relasyon ng dalawa, at dapat ay nagkaroon ng away sa pagitan nila. Hindi alam ni Zephyr Khan na partikular na tama ang kanyang hula. Vince Scheidt. Pinatay ni Zephyr Khan ang isang alagad ng ating Pride Peak. Grabeng krimen iyon. Bawal lumaban ang mga panloob na disipulo sa Supreme Peak. Mamamatay siya. Namula ang mukha ni Chad Skylark habang nakatingin kay Vince Scheidt. Ang lalaking ito. Sa pagtingin sa katawan ni Zhuang Hu sa lupa, hindi napigilan ni Vermeer at ng iba pa na hawakan ang kanilang mga ulo. Sila ay nasa isang mahirap na posisyon. Magulo talaga si Zephyr Khan. Gayunpaman, hindi sila nagulat na kayang patayin ni Zephyr Khan si Zhuang Hu.
Sa oras na iyon, si Zephyr Khan na may lakas ay maaaring makipagkumpetensya sa isang eksperto sa agility. Ngayong naabot na niya ang agility, hindi nakakagulat na mapatay niya ang isang Levi. 5 dalubhasa sa liksi. Si Leonard Briggs, na mula sa Feather Peak, ay may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Zephyr at sinabing may malamig na ngiti. Tama. Bawal talagang gawin ito ng mga Academy Initiate. Kung hindi mo siya paparusahan ng matindi, hindi maiisip ang kahihinatnan nito. Tama ka. Ang aming The Boundless Academy ay kasing lapit ng isang pamilya. Walang sino man sa mga taluktok ang maaaring magkaroon ng gayong taksil na pag-iral. Sabi ng iba. Siya ay matangkad at matibay, napapaligiran ng mahinang cyan light. Nakatayo siya roon na parang isang sinaunang banal na kahoy, puno ng sigla. Isang bakas ang nabuo sa pagitan ng kanyang mga kilay, tulad ng isang kakaibang mata na maaaring mabuksan anumang oras na may walang katapusang banal na kapangyarihan. Siya ay isang disipulo ng Horizon Peak, at siya ang pinuno ng grupong ito. Mo Chenglin, hindi ba medyo partial ang mga salita mo? Isang magandang boses ang lumabas. Nagsalita ang isang babaeng disipulo ng Oriental Peak na nakasuot ng pulang damit panglaban. Ang kanyang katawan ay mainit at kaakit-akit. Ang kanyang magandang mukha ay maislan, ang kanyang magagandang mata ay nagniningning, at ang kanyang mukha ay kasing dalisay ng jade, na para bang siya ay isang piraso ng jade na walang anumang mga dumi. Sa lahat ng babaeng disipulong naroroon, si Erin Rhodes lang ang makakapantay sa napakagandang mukha. Habang nagsasalita siya, hindi bababa sa 70% ng mga lalaking disipulo ang nagsimulang tumingin sa kanya. Layan, anong pinagsasabi mo? Bawal lumaban ang Academy Initiates. This rule is not what I have stipulated, but the Boundless Academy. Bahagyang kumurap ang bakas sa pagitan ng mga kilay ni Mo Chenglin nang lumitaw ang isang sinag ng liwanag. Maging siya ay hindi napigil ang lunukan ang isang subo ng laway sa mukha nitong mainit na mukha. Ang isang pares ng nagninangas na pulang magagandang mata ay bahagyang umikot, na pumukaw ng isang alon, ngunit may panunuya, sinabi niya. Mo Chenglin, tanggalin mo na ang mahiyain mong pagmumukha. Ngayon lang, sinabi sa akin ng junior sister ko na this time, ang disipulo ng Pride Peak ang nag-provoke sa atin. Humph, bagamat ang Pride Peak mo ang pinuno ng iba't ibang peak, may ginawa ka para manakawan ang iba. In the end, you still have the nerve to make this disciple of the Supreme Peak bow down for you. Feeling ko parang ikaw. Ang hot na babae. Pagtingin kay Layan, palihim na napabuntong hininga si Zephyr Khan. Napakalakas ng aura niya. Nakatayo doon, direkta niyang pinigilan ang maraming mga disipulo sa pangunahing tuktok at ginawa silang hindi makapagsalita. Tama. Sa pagkakataong ito, ahem, ahem, ahem. Tunay ngang ang disipulo ng Pride Peak mo ang nagkusa na unang umatake, at ahem, ahem, ahem. Paulit-ulit mo kaming pinipilit. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakatayo doon na may masamang tingin at umubo. Kabanata 379. Sa pagtingin sa mukha ng lalaking may sakit, talagang naisip ni Zephyr Khan ang katawan ng lalaking ito. Mula sa kinatatayuan niya, tila isa siyang disipulo ng Spirit Time Peak. Sa pag-iisip kay Elder Albert, kakaibang tiningnan ni Zephyr ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kakaiba talaga ang mga alagad ni Spirit Time Peak. Bawat isa sa kanila ay tumatanda at tumatanda. Boom! Biglang-bigla, habang nagsasalita ang mga alagad ng mga eksperto sa pangunahing rurok, nagsimula silang magpalabas ng masiglang momentum. Umuungol. Isang galit na dagandong ang narinig. Isang malaking anino ang sumilay sa likod ni Chad Skylark. Ang ilusyon na figure ay parang isang pantas, nakasuot ng mahabang balabal at may hawak na mahabang balumbon sa kanyang kamay. Gayunpaman, bagamat siya ay mukhang kalmado, mayroong isang walang kapantay na layunin ng kamao na nagmumula sa kanya. Humph! Chad Skylark, nagmamakaawa ka sa kamatayan. Isang mahabang alulong ang pinakawalan ni Vince Scheidt. Ang gwapo niyang mukha ay kumikislap ng mga linya, parang pattern ng dragon.
Ang kanyang mga mata ay nagniningning, at hinawakan niya ang halberd na may napakaraming momentum. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay naging lubhang nakakabaliw. Itong tanga. Bakit niya ginulo ang lokong ito? Ang mga disipulo mula sa iba pang mga taluktok, na naglalayong suportahan si Chad, lahat ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon nang maramdaman nila ang aura ni Vince. Nagmura sila sa kanilang puso. Kahit na mukhang maislan at maganda si Vince, siya ay isang ganap na pervert. Parang baliw ang paraan ng pakikipaglaban niya. Kung may nakipag-away sa kanya, kahit na hindi sila namatay, mawawala ang isang layer ng balat. Sa makatuwid, kahit na si Vince Scheidt ay bihirang magpakita, ang kanyang pangalan ay sapat na upang maalala. Lahat naman, parang hindi pa oras para mag-away ngayon ah. This place is in the ruins of the Lunar Academy. Kung patuloy tayong maglalaban ng ganito, wala itong may dudulot sa atin. Isang alagad ang nagsimulang hikayatin siya. Tama, senior brothers. Mas mabuting itigil na ang pakikipaglaban ngayon. Ito ay lugar para sa mga devil cultivator. Huwag ka nang mahulog sa bitag ng masasamang magsasaka. Ubo-ubo-ubo. Tama na. Ang umuubo na lalaking ito ay ang mukhang may sakit na alagad ng Spiritime Peak. Narinig din ni Zephyr na may tumawag sa kanya na King of Poison. Mula sa masasamang pangalan na ito, masasabi ng isa na ang may sakit na taong ito ay hindi kasing simple nang nakikita niya. Humph. Zephyr Khan, hindi natin hahayaang ganito. Mamamatay ka kapag nakabalik tayo sa Boundless Academy. Dahil sa lakas ni Vince, halatang walang tiwala si Chad na mananalo. Malamig na lamang ang kanyang nagawa at piniling umatras. Ang tagal kong naghihintay. Chad Skylark, lalaki ka ba? Bakit parang mas mahina ka kaysa King of Poison? Puno ng pagkabigo si Laiyan, ngunit ang sinabi niya ay parang pag-atake. Ubo-ubo-ubo. Umubo ng malakas si King of Poison at hindi napigil ang makipagtalo. Laiyan. I have a sick for many years. May asawa na ako. Ang pangungusap na ito ay malinaw na isang paliwanag na mayroon pa rin siyang lakas ng loob. Gayunpaman, namula ang mukha ni Chad Skylark. Malinaw na pinapagalitan ni Laiyan ang kanyang sarili dahil sa pagiging duwag. Ilang saglit, namula agad ang mukha ng maraming babaeng disipulo sa kahihiyan. Halatang walang magawa ang mga ito sa kanya. Magsinungaling yan. Sumikip ang magandang mukha ni Elder Lucia Pearson habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Malinaw na kahit si Elder Lucia Pearson ay nagsisimula ng nahihirapang tanggapin ang mga salita ni Laiyan. Junior brother, I didn't expect you to have such courage. Not bad, you have gained face for me. Masayang tinapik ni Vince ang balikat ni Zephyr at nagsalita. Halata namang may gusto siya kay Zephyr. Senior kuya, wala ka ba sa harap? Bakit bigla kang bumalik? Hindi mapigil ang magtanong ni Amber. Kabanata 380. Nakipaglaban nga kami sa harapan. Magbubukas sana kami ng daan para sa iyo, ngunit hindi namin inaasahan na ang isang malakas na illusory demon bug ay mawawala sa aming mga kamay at tatakbo papunta sa iyo, kaya bumalik kami dito. Malungkot na sabi ni Vince Scheidt. Vince, ang dami mong napatay kaya hindi ka na namin mapipigilan. Kung hindi, baka hindi nakipag-away si Zephyr sa Pride Peak. Walang magawang sabi ni Ver Murray. Iniisip kung paano pinatay ni Vince ang iba, pakiramdam niya ay wala pa rin siyang magawa. It's not my fault. I failed to stop. Tsaka, anong meron sa Pride Peak? Patayin mo na lang. Kung nandito si eldest senior brother, maglalakas loob ba ang Pride Peak na guluhin tayo? Umungol si Vince na may masamang tingin. Napakalakas ng boses na kahit si Chad at ang iba ay maririnig ito ng malinaw. Nagdilim ang mukha ni Chad. Gayunpaman, hindi niya piniling guluhin siya. Dahil sa bayolenteng poster ni Vince, bahagyang natigilan si Zephyr. Sa tono ni Vince, masasabi niyang hindi basta-basta si Vince. Bukod dito, nararamdaman niya na ang pinakamatandang senior brother na pinag-uusapan ng lahat ay napakalakas din. Sa lakas lamang ng isang tao, nagawa niyang hindi maglakas loob na hamanin siya ng iba pang mga taluktok. Ito ay sapat na upang makita kung gaano siya nakakatakot. Gayunpaman,
Habang umuungal si Vince, natahimik si Vermeer at ang iba pa. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na hindi ito pakakawalan ng Pride Pick ng ganoon kadali. Sa isang tabi, naging kakaibang seryoso ang mukha ni Tristan Zane. Oo, tama. Ang Pride Pick ay hindi nararapat na alalahanin. Kung tutuusin, maaaring hindi ito mas malakas kaysa sa atin. Gayunpaman, ang mga tunay na eksperto mula sa Pride Pick ay ang pinaka-nakakatakot, ang mga personal na disipulong iyon. Ito ay isang bagay na tanging ang Pride Pick lamang ang maaaring magkaroon at makontrol ang pinakamataas na kapangyarihang pumatay. Higit pa rito. Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay tiyak na ang lakas ng mga alagad na ito ng mga kapatid ay tiyak na higit pa sa mga ordinaryong alagad na ito. Sa paligid, hindi siya nang ahas na sabihin na may kakayahan siyang tunay na makipaglaban sa kanila. Dahan-daw ang sabi ni Harper Greer. Ang mga alagad na ito. Ungol ni Vince sa mahinang boses. Baka sa kanyang mukha ang walang katapusang kabaliwan, ngunit kahit na may kabaliwan sa kanyang mga mata, hindi siya nawala sa kanyang isip. Halatang medyo nag-alala rin ang mga alagad na ito. Kahit na, at worst, mag-drop out na lang tayo. Matagal ko nang gustong makilala ang mga disipulong iyon. May matinding pagnanasa sa pakikipaglaban sa kanyang mga salita. Isa talaga siyang baliw. Junior kuya, okay lang. Paprotektahan kita. 11. Tinapik ulit ni Vince si Zephyr sa balikat at sumigaw ng malakas. Bihira lang siyang makitang humahanga ng sobra sa isang tao. Pagtingin sa figure ni Vince, nakangiting sabi ni Ver. Senior kuya. Nagdulot na naman ako ng gulo. Paumanhin ni Zephyr. Hindi ito gulo. Sa ating Supreme Pick, isang pamilya tayo at walang makapagpapahiya sa atin. Kahit na lumayo ang Sectmaster, hindi tayo tatayo at manunood. Kung tutuusin, kasalanan ito ng Pride Pick niya. Sabi ni Ver sa mahinang boses. Natarante si Zephyr. Salamat, kuya-kuya. Tara na. Tinapik-tapik si Zephyr sa balikat, sabi ni Ver sa mahinang boses. Bagamat hindi malubha ang mga pinsala ni Yang at Erin Rhodes, kumuha pa rin si Zephyr ng elixir para kay Yang. Hindi na kailangan pa ng mga salita sa pagitan nila.